Sa video na ito, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng asin bilang isang kasangkapan sa mga labanang espiritual. Gagamit tayo ng simpleng wika upang madaling maunawaan ang mensahe tungkol sa tamang at epektibong paggamit nito. Pansinin, alam mo ba na may 3 tiyak na gamit ang asin na maaaring magtanggal ng anumang sumpa at magdala ng kasaganaan sa iyong buhay? Isipin kung bakit inilarawan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod bilang asin ng mundo. Manatili hanggang sa katapusan ng video kung saan ibubunyag ko ang mga lihim ng kapangyarihan ng asin bilang espiritual na sandata at tiyak na magugulat ka sa matututuhan mo. Mahalagang kilalanin ang isang pangunahing katotohanan. Ang Diyos ang lumikha ng lahat. Inayos niya ang paglikha para sa Kanya. Walang umiiral sa labas ng kanyang banal na layunin kasama ang paglikha ng asin para sa isang tiyak na dahilan. Tunay, bawat elemento sa mundong ito, kabilang ang bawat butil ng asin, bawat patak ng tubig at bawat ningas ng apoy ay ginawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang asin ay bahagi ng kanyang paglikha mula pa noong simula. Sa aklat ng Henesis, sinasabi na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at bilang isang mineral, ang asin ay kabilang sa mga unang nilikha. Madalas na nakakalimutan ng simbahan na ipinagkaloob ng Diyos ang awtoridad hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga halaman, hayop at mga elemento. Bawat isa ay mayroong itinalagang banal na papel. Tingnan natin ang apoy at tubig bilang mga halimbawa. Ang apoy ay may kakayahang sunugin ang lahat ng mahahawakan nito, habang ang tubig ay may kapangyarihang magbigay ng buhay. Sa parehong paraan, ang asin ay binigyan ng kakayahang magbigay ng lasa at magpreserba. Ang apoy ay sumusunog, ang tubig ay nagpapalusog, at ang asin ay nagpapreserba at naglilinis. Bawat isa ay kasangkapan na ginagamit ng banal. Dapat natin itong pag-isipan ng malalim. Bawat elemento sa kalikasan ay may banal na tungkulin. Tulad ng asin na nagpapanatili ng pagkain mula sa pagkasira, maaaring ito rin ay nakakatulong na mapanatili ang ating espiritual na lakas sa panahon ng pagsubok. Nais kong maglaan ng sandali upang anyayahan kang ibahagi ang iyong mga karanasan sa paggamit ng asin sa seksyon ng komento sa ibaba. Maraming tao ang nakakahanap ng lakas at inspirasyon sa pagbabasa ng mga karanasan ng kapwa mananampalataya. Maraming kwento ng mga taong nakaranas ng kaginhawaan at kagalingan sa paggamit nito. Halimbawa, may isang mananampalataya na nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay matapos gamitin ang asin sa pagpapahid sa kanyang mga kamay. Napansin mo ba ang isang positibong pagbabago matapos mong isama ang asin sa iyong mga panalangin? Masaya kaming marinig kung paano naging bahagi ang makapangyarihang mineral na ito sa iyong espiritual na paglalakbay. Ngayon, balikan natin ang ating talakayan. Sa kasaysayan, ang asin ay labis na pinahahalagahan, hindi lamang para sa paggamit sa pagluluto bilang pampreserba at pampalasa, kundi bilang pera sa sinaunang sibilisasyon tulad ng Roma, kung saan ito ay napakahalaga na ginamit itong pambayad sa mga opisyal na nagbibigay sa atin ng salitang sweldo. Nang gumamit si Jesus ng mga parabola, ginamit niya ang mga pisikal na elemento upang ilarawan ang mga espiritual na katotohanan. Isipin kung paano may mahalagang papel ang langis, tinapay at alak sa mga gawi ng Kristyanismo. Ngunit mas tinatanggap ang langis kumpara sa asin na minsan ay pinagdududahan ng bisa. Ang pag-aalinlangan na ito sa kakayahan ng asin ay walang batayan at bunga ng mga kasinungalingang ikinalat ng masasamang puwersa. Tulad ng sinasabi sa Juan 10, ang layunin ng kaaway ay linlangin at wasakin. Ang espiritual na kahalagahan ay madalas na nagpapakita sa pisikal na anyo, sapagkat ginagamit ng Diyos ang kanyang mga nilikha
upang maisakatuparan ang kanyang mga banal na plano. Halimbawa, ang langis ay maraming beses binanggit sa banal na kasulatan. Tradisyonal itong ginagamit sa lumang tipan para sa pagpapahid sa mataas na pari at sa kanyang lahi, gayon din sa tabernakulo at mga kagamitan nito na ginagawang banal at itinalaga sa Panginoon, gaya ng ipinapakita sa Levitico 8 at Exodo 25. Gayunpaman, ang mga Israelita ay mahigpit na inutusan na huwag gayahin ang banal na langis ng pagpapahid para sa pansariling paggamit, isang utos na matatagpuan sa Exodo 30. Ang komposisyon ng langis ng pagpapahid ay may kasamang mira, kanela at iba pang sangkap. Mahalaga ang pag-unawa na ang kapangyarihan ay hindi nasa langis o sa mga sangkap nito, kundi sa pagsunod sa mga utos ng Diyos na siyang nagpapabanal sa ritual. Kaya't kung ikaw ay inutusan ng Diyos na gumamit ng langis ng pagpapahid, ang pagsunod mo sa kanyang kalooban ang nagpapakita ng kabanalan. Pag-isipan natin ito, hinihikayat tayo ng Diyos na gamitin ang kanyang mga nilikha ng may layunin. Kung inutusan niya tayong magpahid ng langis, sumusunod tayo. Bakit magiging iba ang ating pagtingin sa asin? Maaaring hindi natin napapansin ang isang makapangyarihang kasangkapan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Tulad ng langis, ang asin ay may sagradong papel kapag ginamit ng naaayon sa banal na hangarin. Itinuturo sa atin ng Mateo 5, kayo ang asin ng mundo. Hindi natin dapat hayaang itago ng kalaban ang mahalagang katotohanan ito. Sa bagong tipan, ang pagpapahid ng langis ay partikular na binanggit sa 4 na bahagi lamang. Sa Lucas 8, kung saan pinahiran ni Maria ang mga paa ni Jesus bilang pagsamba. Sa Santiago 5, kung saan pinapahiran ng matatanda ng simbahan ang may sakit para sa kanilang kagalingan. Sa Hebreo 9, ipinapahayag ng Diyos si Jesus na pinahiran ng langis ng kagalakan, sinasabing, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ipinapakita ng mga pagkakataong ito na ginagamit ng Diyos ang mga pisikal na paraan upang ipakita ang mga espiritual na katotohanan at maisakatuparan ang kanyang mga banal na layunin. Isaalang-alang din natin ang tungkod ni Moises bilang isa pang halimbawa. Pinagkalooban ng Diyos ang tungkod sa kamay ni Moises ng kapangyarihan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Tinanong niya si Moises, ano ang nasa iyong kamay? At nang sinabi nitong ito ay tungkod, inutusan siya, ihagis mo ito sa lupa. Nang ginawa ito ni Moises, ang tungkod ay naging ahas, ipinakita ang presensya ng Diyos upang patunayan. Sa pamamagitan nito ay maniniwala sila na ang Panginoon ay nagpakita sa iyo. Ginamit ng mga propeta sa kasulatan ang mga elemento tulad ng tubig, asin, langis, balabal at tungkod sa kanilang mga ministeryo. Hindi bilang mga bagay ng pagsamba, kundi bilang mga kasangkapan para sa pagpapakita ng mga simbolikong propeta. Alam nila ang kahalagahan ng hindi pagbagsak sa simpleng ritual ang paggamit ng mga bagay na ito. Lahat ng ating natalakay ay umaayon sa mga aral ng Biblia. Hindi tayo lumihis sa salita ng Diyos. Ang dyablo ay naghahangad na baluktutin at angkinin ang hindi sa kanya. Sa iba't ibang kultura, may kasabihang maalat upang ilarawan ng isang taong nakakaranas ng kamalasan na iniuugnay ang asin sa pangkukulam. Ang ugnayang ito ay nagmumula sa paniniwalang ginagamit ng mga mangkukulam ang asin para sa mga sumpa. Ang pagtanggi sa mga ganitong gamit ay magpapakita ng pagwawalang bahala sa presensya ng kasamaan sa ating mundo. Tunay ngang may masama at mapanirang tao. Maliwanag sa kasulatan, walang uri ng puting mahika na nagmumula sa Diyos. Lahat ng gawi na hindi pinangungunahan ng banal na espiritu at hindi nakaayon sa kasulatan ay itinuturing na pangkukulam. Bilang dakilang manlilinlang, ginagaya at binabaluktot ng dyablo ang nilikha ng Diyos, pilit na ginagamit
ang mga banal na kasangkapan para sa kanyang masasamang layunin. Ang tukso ni Satanas kay Jesus tulad ng inilarawan sa Mateo 4 ay nagpapakita nito. Inalok niya kay Jesus ang lahat ng kaharian ng mundo, isang autoridad na orihinal na ipinagkaloob sa tao, ngunit nakuha dahil sa pagsuway ng tao. Dinala ng dyablo si Jesus sa isang mataas na bundok, ipinakita ang lahat ng kaharian at kanilang kaluwalhatian, at inalok, lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay yuyuko at sasamba sa akin. Gayunpaman nawala sa tao ang autoridad na iyon dahil sa kasalanan na nagbigay daan kay Satanas upang angkinin ang pamamahala sa mga kaharian ng mundo. Dito tayo dapat magmuni-muni. Natatanto ba natin kung paano sinusubukan ng kaaway na sirain ang mga bagay na banal? Ginagamit ba natin ang mga kasangkapan ng Diyos ng may tamang paggalang at layunin? Dapat nating tandaan na ang pisikal ay maaaring maging pagpapakita ng espiritual at ang ating responsibilidad ay gamitin ang mga kasangkapang ito ng may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Paalala ng Efeso 6, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga puwersa ng kadilimang ito sa sanlibutan, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa kalangitan. Ipinapakita ng Biblia na ang Diyos at ang kanyang mga propeta ang pinakaunang gumamit ng asin matapos ang paglikha ng mineral. Isang kilalang kwento mula sa Genesis 19 ang naglalarawan sa mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Si Lot sa kanyang paghahangad sa makamundong kasiyahan na walang gabay ng Diyos ay nanirahan sa mga lungsod na ito na puno ng kasamaan. Ang laganap na imoralidad at kasalanan ay napakalubha na umabot ito sa langit. Bilang bunga ng kanyang pagsuway, ginawa ng Diyos na isang haliging asin ang asawa ni Lot, gamit ang asin bilang paraan ng pagpaparusa sa hindi pagsunod. Sa Levitico 2, inuutos ng kasulatan, lagyan mo ng asin ang lahat ng iyong handog na butil. Huwag kalimutang idagdag ang asin ng tipan ng iyong Diyos sa iyong mga handog na butil. Magdagdag ng asin sa lahat ng iyong mga alay. Ang utos na ito ng Diyos ay nagpapakita ng kahalagahan ng asin at ang pagpapatuloy ng ritual na ito sa mga Israelita. Ang kinakailangang paglalagay ng asin sa mga handog ay nagsilbing paglilinis sa mga ito mula sa anumang karumihan. Ipinapakita ang isa pang aspeto ng asin, ang mga katangian nito sa paglilinis. Sa aklat ng mga kronika, nakatala, hindi ba ninyo nalalaman na ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagkaloob ng kaharian sa Israel kay David at sa kanyang mga inapo sa pamamagitan ng isang tipan ng asin magpakailanman. Sa ganitong paraan, ginagamit ng Diyos ang mga payak at likas na elemento tulad ng asin upang makipag-ugnay ng matibay na ugnayan sa sangkatauhan. Ang talatang ito ay naglalarawan ng karagdagang katangian ng asin. Sumisimbolo ito ng walang hanggang tipan. Mula sa mga tekstong ito, natutukoy natin ang tatlong pangunahing katangian ng asin sa espiritual na larangan: paglilinis, paggawa ng tipan, at paglalapat ng sumpa. Ang mga katangiang ito ay nagbibigay diin sa malalim at banal na papel ng asin sa mga kontekstong ito ng Diyos. Ngayon, pag-isipan natin kung bakit ginagamit ng mga mangkukulam ang asin sa kanilang mga ritual. Pinipili nila ang elementong ito dahil kinikilala nila ang kahalagahang espiritual nito. Alam na ito ay likha ng makapangyarihang Diyos na nag-uugnay sa material at espiritual na mga mundo, at may tatlong natatanging kapangyarihan. Kapag maling nagamit, maaari itong magdulot ng malaking pinsala. Dinaya ng kaaway ang marami upang maniwalang ang asin ay kasangkapan lamang para sa kasamaan na ginagamit lamang ng mga mangkukulam. Gayunpaman,
Ngayong araw ay malalaman mo na ang asin ay hindi lamang isang lumang bagay na nakatali sa lumang tipan. Ito ay nananatiling bahagi ng walang hanggang tipan. Kung iniwan man ng mga Kristiyano ang paggamit nito, ito ay dahil sa mga mapanlinlang na impluwensya. Ngayon ang araw ng pagbabago, isang araw upang iwaksi ang mga kasinungalingan at yakapin ang katotohanan. Purihin ang Diyos. Tungkol sa pag-uugnay ng asin sa mga sumpa, alalahanin ang pagiging haliging asin ng asawa ni Lot, isang direktang ugnay sa kapalaran ng Sodoma at Gomora. Sa Deuteronomio 39 nakasulat, ang mga salinlahi na hindi pa isinisilang at ang mga dayuhang mula sa malayong lupain ay makakakita ng mga salot at sakit na ipinataw ng Panginoon sa lupaing iyon. Ang asupre at asin ay sinunog ang lahat ng lupa nito. Walang pananim ang tutubo, ni walang damo ang sisibol, tulad ng pagkawasak ng Sodoma at Gomora na winasak ng Panginoon sa kanyang matinding galit. Dito, ang asupre at asin ay inilalarawan bilang mga kasangkapan ng pagkawasak na ginagawang tigang at walang buhay ang lupa na nagbibigay diin sa kanilang mapanirang kapangyarihan. Isaalang-alang kung bakit ginagamit ng mga mangkukulam ang asin. Ang isang kasangkapan na dating para sa banal na hustisya ay ngayoy ginagamit laban sa mga anak ng Diyos. Hindi dahil ang asin mismo ay may dalang kasamaan, kundi dahil nakaligtaan natin ang mga makapangyarihang gawain at kasangkapan na ipinagkaloob sa atin. Ang asin ay bahagi ng ating espiritual na pamana. Bilang isang tunay na mananampalataya, hindi ka dapat matakot sa mga gumagamit ng asin upang makapinsala sa iyong tahanan, lugar ng trabaho o negosyo. Taglay mo ang kapangyarihang buwagin ang anumang pangkukulam at pawalang bisa ang mga sumpa. Ipinahayag ni Zephanias 2, "Kaya nga sa aking buhay, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel, ang Moab ay magiging katulad ng Sodoma at ang mga anak ni Ammon ay tulad ng Gomora, isang lugar na sinakop ng mga dawag at naging hukay ng asin, itinakda para sa walang hanggang pagkasira. Ang mga natira sa aking bayan ay sasamsam sa kanila, at ang mga natira sa aking bansa ay magmamana ng kanilang mga lupain." Ang talatang ito ay naguugnay sa asin sa mga kasaysayan ng Sodoma at Gomora, Moab at Ammon. Sina Moab at Ammon ay ipinanganak mula sa insestuosong pagsasama ni Lot at ng kanyang mga anak na babae, kasunod ng paglipol sa Sodoma at Gomora. Ang kahiyahiyaing pinagmulan na ito ang nagbigay daan sa dalawang bansang kilala sa kanilang walang tigil na puot laban sa Israel. Ang kasamaan sa sexualidad ay maaaring magdulot ng pangmatagalang sumpa sa mga henerasyon. Marami ang nagtataka kung bakit nauulit ang mga problema ng pamilya tulad ng mga sirang pagsasama o mga insidente ng pang-aabuso. Madalas, ang mga suliraning ito ay nagmumula sa mga moral na kabiguan ng mga ninuno. Isang trahedya kapag ang mga pamilya, kahit na mga Kristiyano, ay nagdurusa sa mga pattern ng pagkabigo sa mga relasyon o mas masaklap, may mga nang-aabuso at mga biktima ng pang-aabuso sa kanila. Ang nakakabagabag na siklong ito ay maaring nag-ugat sa immoral na pamana ng mga ninuno. Upang mapalaya ang iyong mga inapo mula sa mga sumpang ito, ang nabanggit na kasulatan mula sa Zephanias ay nagbibigay gabay. Gumamit ng asin na itinalaga sa Diyos at banggitin ang panalangin ito. Aking Ama, Diyos ng Israel, salamat sa paghahanap mo sa akin at pagbibigay ng iyong salita. Patawarin mo ang mga kasalanan ng aking pamilya, ng aking mga lolo't lola at ng aking mga magulang. Patawarin mo ang karumihang sexual na nadungisan ng aking lahi. Ngayon gamit ang asin na itinalaga sa iyong dambana, winawasak ko ang kasamaan na matagal nang bumabagabag sa aking pamilya.
Inilalagay ko ang asin sa aking sarili, ang lugar na minsang pinamugaran ng kasalanan ng Sodoma at Gomora ay muling nasakop. Mula sa araw na ito, itinakwil ko ang lahat ng kasamaan, hinahayaang ang iyong katotohanan, kabanalan at habag ang manguna sa akin at sa mga susunod pang henerasyon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang asin ay natatanging naglilingkod bilang isang daluyan ng banal na pagpapala at isang simbolo ng sumpa sa Biblia. Ito ay isang banal na kasangkapan na ipinagkaloob sa mga anak ng Diyos. Ngunit ginagamit ito ng ating mga kalaban laban sa atin. Huwag matakot, gaya ng ipinahayag ni Jesus. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung mawalan ng lasa ang asin, paano ito muling magiging maalat? Wala na itong kabuluhan, kundi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. Ang asin ay lumilitaw sa mga salaysay ng Biblia bilang parehong nagdadala ng mga sumpa at nagbibigay ng mga pagpapala. Ayon sa awit 107, kanyang ginawang ilang ang mga ilog, mga bukal ng tubig na natuyo, at ang matabang lupa ay naging maalat na lupa dahil sa kasamaan ng mga nakatira doon. Ang asin dito ay nagpapahiwatig ng pagkasira bilang bunga ng kasamaan. Bagaman ang mga Kristiyano ay karaniwang hindi gumagamit ng asin para sa pagsusumpa na naaayon sa ating tawag na magmahal ng tapat, dapat maunawaan ng bawat mananampalataya ang tamang panahon ng paggamit ng asin sa labanan at sa kapayapaan. Sa bahagi na ito, ating susuriin ang paggamit ng asin bilang kasangkapan sa espiritual na digmaan. Ang isang hukbo ay umiiral para sa pagtatanggol ng isang bansa at mobilisado kapag may mananalakay na nagbabanta sa soberanya nito. Sa panahon ng kapayapaan, ang hukbo ay nananatiling mapagbantay ngunit hindi kumikilos, handang tumugon kung kinakailangan. Sa larangan ng espiritual na digmaan, gayunpaman, ang labanan ay walang tigil habang patuloy na nilulusob ng kaaway ang mga saklaw ng mga tapat. Sa labanan na ito, ang asin ay nagiging kasangkapan upang pigilan ng mga puwersa ng kalaban. Kunin ang asin na pinagpala ng Diyos at ikalat ito sa iyong tahanan, komunidad at lungsod. Inaanyayahan kitang ipahayag ang iyong autoridad sa pamamagitan ng panalangin ito. Aking Ama, Diyos ng Israel, ngayon ay kinukuha ko ang asin ng tipan at ikinakalat ito sa buong lungsod, tahanan, kapitbahayan at simbahan. Pinapawalang bisa ko ang lahat ng balak ng kaaway, lahat ng pangkukulam at lahat ng idolatriya. Pinapawi ko ang lahat ng kasunduan na ginawa ng mga mangkukulam sa lungsod na ito. Sa mangkukulam, ipinapaabot ko ang babalang ito. Magsisi ka mula sa iyong kasamaan o maranasan mo ang makapangyarihang kamay ng buhay na Diyos. Itinatali ko ang malakas na lalaki sa pangalan ni Jesus at tinalian ang bawat espiritu ng paghihiganti na naghahangad na saktan ako at ang aking pamilya. Simula sa araw na ito, hindi na magtatagumpay ang kasamaan sa lungsod na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ay idinedeklara at natupad na. Taglay ng asin ang makabuluhang kapangyarihang espiritual. Si Eliseo, na pinagkalooban ng dobleng bahagi ng espiritu, ay lumapit sa pinagkukunan ng kontaminadong tubig, itinapon ng asin at ipinahayag, ito ang sabi ng Panginoon, nilinis ko ang mga tubig na ito. Mula ngayon, wala ng kamatayan o kawalan. Ang gawaing ito ay isa sa pinakapinupuring halimbawa ng kahusayan ng asin sa paglilinis. Sa katulad na paraan, iniutos ni Ezekiel 4, kapag natapos mo ang pagtubos, maghandog ka ng toro na walang kapintasan at isang lalaking tupa na walang depekto. Budburan ng asin ng mga pari ang mga ito at ihandog bilang handog na sinunog sa Panginoon. Ang utos na ito ay nagdidiin sa mahalagang papel ng asin sa mga proseso ng paglilinis sa lumang tipan. Ipinapakita ang banal nitong layunin sa pagpapabanal.
Isipin ang paglalakbay ng pera bago ito ihandog o ialay bilang ikapu sa dambana ng Diyos. Maaring dumaan ito sa mga kamay ng mga magnanakaw, mamamatay tao, smuggler o maging sa mga lugar ng kasamaan. Gayunpaman, ang asin na inihandog sa Diyos ay nagsisilbing tagapaglinis, nagpapadalisay sa perang inihahandog sa altar. Kapag inihahandog ang asin para sa Diyos, mahalagang tratuhin ito ng may pinakamataas na paggalang. Kung bibili ka ng asin para sa layuning ito, bilhin mo ito ng buo at italaga ng ganap sa paglilingkod sa Diyos. Ang asin na ito ay para lamang sa karangalan ng Diyos. Hindi ito dapat gamitin sa pagluluto o iba pang mga layunin. Tulad ng asin na itinalaga para sa mga banal na layunin, ganoon din ang sisidlang paglalagyan nito. Mas mainam na bumili ng bagong lalagyan na itinatalaga lamang para sa paggamit na ito, tulad ng ginagawa sa langis. Maraming simbahan ang nagbubudbod ng ganitong inihandog na asin sa mga ikapu at mga handog, nananalangin para sa kanilang pagpapadalisay, gaya ng binanggit sa Levitico 2. Ang gawaing ito, bagaman hindi lahat ay isinasagawa, ay kinikilala ng ilan bilang paraan upang matiyak na ang mga handog ay dalisay at walang bahid ng karumihan na sumasalamin sa kanilang pagnanais na magbigay ng malinis na ambag mula sa kanilang paggawa. Kaya't inihahanda ng mga individual ang kanilang mga ikapu sa kanilang tahanan gamit ang inihandog na asin upang padalisayin ito. Ayon sa tipan na ipinahayag sa mga bilang ortodoso, ang pag-aalay ng mga banal na bagay ng mga Israelita ay bumubuo ng isang tipan ng asin magpakailanman sa Panginoon na ipinapasa sa kanilang mga inapo ng walang hanggan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng walang hanggang katangian ng tipan ng asin na nananatiling may kabuluhan hanggang ngayon para sa mga nagnanais na parangalan ang Diyos. Ang konseptong ito ay higit pa sa mga orihinal na tumanggap nito. Ikaw rin ay bahagi ng lahing ito sa pamamagitan ng spiritual na pag-aampon, kabahagi ng parehong mga pagpapalang ipinangako sa mga kasulatan. Ang asin, kilala sa mga katangian nito sa pagpapanatili, ay sumasalamin sa katatagan at katapatan sa Diyos. Kaya ito ay angkop na simbolo para sa walang hanggang tipan na ito. Tulad ng asin na nagpapanatili laban sa pagkasira, ito ay kumakatawan sa hindi nagbabago at pangmatagalang kalikasan ng mga pangako ng Diyos. Sa mga tradisyon sa silangan, ang asin ay hindi lamang preservative kundi isang palatandaan ng matibay na ugnayan. Sa kasaysayan, ang paghahati ng asin ay sumasagisag sa pagbubuo ng malalim at pangmatagalang pagkakaibigan. Ang pagsasama ng asin sa isang pagkain na pinagsasaluhan ng mga magkaibigan ay nagpapasinaya ng isang kasunduan ng katapatan at patuloy na pagkakaisa, pinatitibay ang pangako ng walang hanggang pagtatalaga sa isa't isa. Ang kaugaliang ito ay nagbibigay diin sa makabuluhang kahalagahan ng asin sa paglikha at pagpapanatili ng mga relasyon na binuo sa tiwala at respeto. Dalawang individual na nagbahagi ng pagkain na may asin ay nangako na hindi magkakanulo o magpapahamak sa isa't isa. Pinaniniwalaan na ang pagkain ng asin mula sa hapag ng iba ay nagbubuklod ng panghabang buhay na pagkakaibigan. Nais ng walang hanggan na ang bawat handog ay maging simbolo ng koneksyon sa Kanya. Sa mga seremonya ng tipan, karaniwang nagsasalo ng pagkain na may asin ang mga kalahok, sumasagisag sa walang hanggang katapatan at pagtatalaga sa kasunduan. Kaya't mahalaga na ang isang tipan ng asin ay igalang ng may katatagan. Sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 18, binabanggit na ang paglabag o pagtataksil sa isang tipan ng asin ay maaaring magresulta sa kamatayan bilang parusa. Sa isang pagkakataon, isang Amerikanong historiador ang natagpuan ng sarili sa isang lungsod sa gitnang silangan habang papalapit na ang takip silim.
Alam niya ang panganib ng paglalakbay sa gabi, kaya nagpasya siyang humanap ng masisilungan sa isang kalapit na tolda. Maaaring ang toldang ito ay isang kanlungan para sa mga tulisan na nanghuhuli ng mga nawawalang manlalakbay, ngunit hindi siya nagpaapekto sa panganib. Ang gabi ay napakalamig at puno ng banta. Nilapitan niya ang may-ari ng tolda at ipinaliwanag na malayo pa ang kanyang destinasyon at mapanganib na magpatuloy sa gabi dahil sa panganib ng pagkaligaw o pagharap sa mas malalang kapalaran. Ang may-ari ng tolda ay nagbabala sa kanya, "Hindi mo ba nalalaman na ako'y isang magnanakaw? Ano ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na hindi kita papatayin at kukunin ang iyong mga gamit?" "Oo, alam kong ikaw ay isang magnanakaw," tugon ng manlalakbay, "ngunit gumawa tayo ng tipan ng asin." Ang magnanakaw na antig sa mungkahi ay sumagot, "Pumasok ka, pinagpala ng Panginoon, at maupo ka." Naghain siya ng tinapay na may asin at kapwa nilang kinain ito. Pagsapit ng madaling araw, nagising ang Amerikano at natagpo ang gising ang magnanakaw. Mabusising binabantayan ang kanyang mga pag-aari. Maingat na binilang ng magnanakaw ang bawat bagay at ibinalik ang lahat sa manlalakbay. Nagpatuloy ang Amerikano sa kanyang sasakyan habang ang magnanakaw ay inihatid siya ng ligtas patungo sa kanyang lungsod na paroroonan. Ang gawaing ito ng katapatan ay isinilang mula sa paniniwala ng magnanakaw na ang paggalang sa isang tipan ng asin ay katulad ng paglilingkod sa Diyos at ipinangako niyang ito'y tatalima sa habambuhay. Ang kasanayang ito ng tipan ng asin ay nananatiling umiiral sa silangan. Itinuturing na isang habambuhay at banal na kasunduan na umaabot kahit lampas sa kamatayan. Sa isang pangyayari tungkol sa isang mangangalakal na nagnanais bumili ng mga tupa, dumating siya at natagpo ang handang magbenta ang pastol ng higit pa sa inaasahan. Kulang sa pondo ang mangangalakal para sa buong kawan, ngunit inalok siya ng solusyon ng pastol. "Gawin natin itong isang tipan ng asin. Dalhin mo na ang 302 pa ngayon at maaari mong bayaran ang karagdagang 200 sa loob ng 60 araw. Nagsalo sila ng pagkain na may asin upang pagtibayin ang kanilang kasunduan. Nakuha ng mangangalakal ang kawan, ngunit hindi inaasahang pumanaw siya sa loob ng buwan. Gayunpaman, ang kanyang anak na may kaalaman sa sagradong kasunduan ay tinupad ang obligasyon sa ika-60 araw na binabayaran ang pastol ng buo para sa mga tupa. Mahalagang maunawaan na ang tipan ng asin ay kumakatawan sa isang malalim at kapwa pangako sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan na nagpapakita ng balanseng relasyon. Hindi ito isang simpleng pahayag na maaring gawin sa Panginoon at pagkatapos ay baliwalain ang kanyang mga daan. Pinararangalan ng Diyos ang mga namumuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo. Ang kanyang pangako ay bumubuo ng isang ugnayan na katulad ng sa pagitan ng ama at anak. Gayunpaman, ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay napakahalaga. Tulad ng binanggit sa Exodo 20, ang lambak ng asin ay sumasagisag sa isang lugar kung saan ang mga masigasig na naghahanap ng kanilang mga pagpapala ay nakakatamo ng tagumpay. Ang salaysay sa 2 Samuel ay naglalarawan kung paano naging tanyag si David matapos ang kanyang malaking tagumpay laban sa mga Arameo sa lambak ng asin, kung saan siya mismo ang pumatay ng 10,000 kaaway. Ang pangyayaring ito ay nagbigay diin sa patuloy na laban sa rehiyong iyon na nananatili sa pangalan nito hanggang ngayon. Sa katulad na paraan, si Amasias ay nagtipon ng kanyang hukbo at bumalik sa lambak ng asin, kung saan nagtagumpay siya laban sa 10,000 kalalakihan mula sa Seir. Ang mga tagumpay sa lambak ng asin, lalo na ang panalo ni David laban sa 18,000 Arameo, ay nagmarka ng mahahalagang sandali ng tagumpay para sa mga Israelita. Bagaman hindi tiyak ang eksaktong lokasyon ng mga labanan na ito,
Ang ulat mula sa Samuel ay nagpapakita kung paano naging kilala si David sa pagkuha ng ganoong makapangyarihang tagumpay na humarap sa napakalaking hadlang at mas maraming kalaban. Maaaring kasama ni David ang presensya ng Diyos sapagkat nagtagumpay siya sa lambak ng asin sa pagtalo ng 18,000 mandirigma. Gayunpaman, nais kong bigyang pansin ang isang mahalagang aspeto ng kwentong ito. Ang kasabihang huwag lumaban sa mga laban na hindi mo kayang ipanalo ay may malalim na katotohanan. Marami sa atin ang naturuan na ang Diyos ang lumalaban sa ating mga laban, ngunit kalahati lamang ito ng kwento. Ang tunay na tagumpay ay natamo na ng Diyos at iyon ay tapos na. Ngunit kailangan nating harapin ang ating sariling mga pagsubok. Kailangan mong aktibong hangarin ang iyong mga pagpapala. Madalas na ang mga Kristiyanong moderno ay nagdarasal at humihingi lamang ng tulong. Ngunit tandaan, si Jesus ang salita na nagkatawang tao at ang kanyang ministeryo ay isa ring aksyon bukod sa panalangin. Naglaan ba siya ng oras sa panalangin lamang? Hinding-hindi. Katulad ni David, nauunawaan niya na upang tunay na maisabuhay ang ating pananampalataya, kailangan natin itong isagawa. Oo, mahalaga ang panalangin, pag-aayuno at pagpupuri, ngunit darating ang panahon upang isagawa ang ating paniniwala. Sa kulturang Israelita noon, ang asin ay may malalim na kahalagahan. Hindi lamang ito mahalaga sa pagpreserba ng pagkain, kundi simbolo rin ng walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Ang asin ay nagpapadalisay sa mga handog na ginagawang karapat-dapat ang mga ito sa pagtanggap ng Diyos. Maaring magdulot ito ng pagpapala o sumpa, ngunit sa isang mahalagang araw, kinailangan ni David na ipakita sa kanyang mga tao na siya ay pinapaboran ng Diyos, minarkahan ng asin ng tipan at itinadhana para sa tagumpay na ibinigay ng kamay ni Jehova. Ngayon, isipin ito. Kung nais mo ang mga pagpapala ng Diyos, paano mo ito makakamtan? Basta ka na lang bang maghihintay, magdarasal ng mag-isa at aasa na magpakita ang Diyos? Ang pagpunta ba sa simbahan ang sukatan ng iyong debosyon? Madaling mahulog ang mga Kristiyano sa pag-aantay ng walang ginagawa para sa pagkilos ng Diyos, tumitigil sa kaunting kilos upang makita na deboto. Madalas tayong nagpapakasapat, kulang sa pasasalamat at nagnanais na makatanggap ng pinakadakilang pagpapala ng halos walang pagsisikap. Ano, kung gayon, ang dapat gawin ng isang Kristiyano upang tunay na makamit ang kanilang mga pagpapala? Ang sagot ay simple, aktibong hangarin ang mga ito. Ang kwento ni David ay nagtuturo sa atin na ang asin ay maaaring magdala ng pagpapala o maghatid ng kamalasan. Kung papasok ka sa laban na handa para sa tagumpay, ang asin ay magdadala ng biyaya. Kung papasok ka nang hindi buo ang loob, maaring ito ay magdulot ng kapahamakan. Isipin ang sitwasyon ng isang mangkukulam na sumusumpa sa isang tahanan gamit ang asin. Kung hindi ka matapat sa Diyos, maaaring dumating ang sumpa sa iyo. Gayunpaman, kung kinikilala mo ang asin bilang kasangkapan ng Diyos at nananatiling matatag sa iyong pananampalataya, walang sumpa o kalamidad ang lalapit sa iyong tahanan. Ang mga Kristiyano ay tinawag upang makilahok sa mga gawi tulad ng panalangin, pag-aayuno at paglalaan, nagsisikap na mamuhay ng matuwid, makadiyos at marangal sa harap ng Diyos. Ang pamumuhay ng espiritual ay mahalaga. Kung wala ito, kulang ang buhay ng isang tao sa isang mahalagang dimensyon. Ang asin ay sumisimbolo sa simula ng pakikipaglaban sa espiritu. Sa kanyang ministeryo, madalas na nagpapagaling si Jesus sa isang salita lamang, ngunit minsan ay gumagawa rin siya ng mga propetikong kilos upang ipakita ang kanyang banal na kalikasan bilang anak ng maylalang. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 9,
Isang kwento ang lumitaw kung saan nakatagpo ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ang pagkabulag ay bunga ng kasalanan ng tao o ng kanilang mga ninuno. Nilinaw ni Jesus na ang kalagayan ng lalaki ay hindi dahil sa kasalanan niya o ng kanyang mga magulang, kundi nangyari ito upang maipakita ang mga gawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ipinakita ni Jesus ang kanyang aral sa pamamagitan ng aksyon. Dumura siya sa lupa, gumawa ng putik gamit ang kanyang laway, at ipinahid ito sa mga mata ng bulag na lalaki. Pagkatapos ay inutusan siyang maghugas sa pool ng Siloam na nangangahulugang sinugo. Sumunod ang lalaki, nagbanlaw at bumalik na may panibagong paningin na nagpakita ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Upang higit na ipakita ang praktikal na aplikasyon ng mga nilikha ng Diyos, isipin ang mga halaman sa ating paligid. Inilikha ng Diyos ang bawat aspeto ng kalikasan para sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang iba't ibang mga halaman na may kakayahang magpagaling ng tao at hayop. Maraming makabagong gamot tulad ng aspirin at morphine ay nagmula sa mga halaman na ito na nagpapakita kung paano isinama ng Diyos ang kanyang pagkakaloob sa likas na mundo. Ang mga halaman, madalas natin silang ituring na pisikal lamang, nakaugat sa nakikita at nahahawakan. Ngunit isipin kung sasabihin ko na ang kanilang pinagmulan ay espiritual. Sa simula ng paglikha, ang lahat ay walang laman, isang malaking kawalan, hanggang sa sumibol ang sansinukob ayon sa Genesis. Ang ating pisikal na realidad ay nagmula sa espiritual na kakanyahan. Sa unay isinilang ito sa banal na isip ng Diyos at kalaunan ay hinubog sa ating daigdig. Sa mga salita ni Jeremias, bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita, at bago ka ipanganak, itinalaga na kita. Nakikita natin ang malinaw na indikasyon na ang espiritual ay nauuna sa pisikal. Ipinakita ito ni Jesus, ang espiritu sa laman. Nangyayari ang mga himalang pagbabago kapag pinagsama natin ang espiritual at material na mundo. Isipin ng asin. Simpleng asin sa anyo nito, ngunit espiritual, ito ay sumisimbolo ng tipan, paglilinis at pagpapala. Si Jesus mismo ang nagbuklod ng mga mundong ito. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagdura sa lupa, paggawa ng putik mula sa laway, at paghilamos sa mata ng bulag gamit ito. Sa payak na salita, ang lupa ay lupa lamang, ngunit mula rito hinubog ang sangkatauhan. Ang laway, bagamat tila karaniwan, ay naglalaman ng tubig, isang elemento na itinakda upang magbigay buhay. Sa pagkilala ni Jesus sa kakanyahan nito at sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan, pinag-isa niya ang espiritual at material na nagbigay daan sa isang himala. Gayunpaman, may isang mahalagang elemento na binibigyang diin ang kwentong ito. Sa Juan 9, matapos ang unang pagkilos, inutusan ni Jesus ang lalaki, "Pumunta ka at maghugas sa lawa ng Siloam," na isinalin bilang isinugo. Sinunod ng lalaki ang utos, naglinis ng sarili at nakakita muli. Ang kaganapan ng himalang ito ay nakasalalay sa kanyang pagsunod at mga hakbang na ginawa na nagpapakita kung paano ang pagsunod at aktibong pagkilos ay nagdadala ng mga pagpapala. Sa buod, ang asin ay hindi lamang naging pangunahing sangkap sa digmaan mula pa noong panahon ng lumang tipan, kundi simbolo rin ng tipan sa pagitan ng Diyos at ni David. Ginamit ito upang linisin ang mga handog at sumpain ang mga lugar na nadungisan ng kasalanan. Sa simbolikong paraan, ang asin ay nangangahulugang walang hanggan. Ginagamit ito upang linisin ang mga sumpa at selyuhan ang mga tipan, at ang paggamit nito ay dapat isagawa ng may ganap na kadalisayan at paggalang. Mula sa pagkuha, paglalaan,
at sa eksklusibong paggamit ng mga bagong kagamitan sa paghawak nito. Ang mga tapat ay tinatawag na gamitin ang asin na may dedikadong diwa, namumuhay bilang tunay na mga inapo ng pananampalataya. Ang asin ay may mahalagang papel sa pagpapawalang bisa ng mga sumpa na pinaniniwalaang itinakda ng mga mangkukulam na kaugat na kasalanan o kasamaan sa mga lugar kung saan nananatili ang masasamang espiritu. Sa mga ganitong paggamit, may mga panalangin at panalangin na inaalay upang mapanatili ang mga nagngingit-ngit na espiritu sa malayo. Bukod dito, ginagamit ang asin upang salungatin ang mga sumpa ng katiwaliang namana mula sa mga nakaraang henerasyon, kadalasang ipinapahid sa sinapupunan habang itinakwil ang ugnayan ng pamilya sa mga kasalanan ng nakaraan. Ipinapahid din ito sa mga ikapu at mga alay sa altar na may kasamang panalangin para sa kanilang pagpapabanal sa mga tahanan at banal na mga lugar upang matiyak na mananatili silang protektado ng biyaya ng Diyos, ligtas mula sa anumang masasamang puwersa o sumpa. Sa mga tradisyon sa silangan, ang asin ay kumakatawan sa isang solemne pangako ng katapatan at walang pinsala, nagpapalakas ng isang relasyon ng tiwala at hindi matitinag na katapatan. Gayunpaman, ang bisa ng asin ay nakasalalay sa pananampalataya ng isang tao at kanilang dedikasyon sa Diyos. Narito ang isang huling kwento ng babala. Pamilyar ka ba sa kwento ng tansong ahas mula sa mga bilang 21 sa Biblia? Pagkatapos umalis mula sa bundok ng Horeb at patungo sa dagat na pula, paikot sa lupain ng Edom, nawala ng loob ang mga Israelita at nagalit laban sa Diyos at kay Moises. Sinasabi, "Bakit mo kami dinala mula sa Ehipto upang mamatay sa disyerto? Walang tinapay o tubig at nasusuklam kami sa miserable na pagkain ito." Bilang tugon, nagpadala si Jehova ng mga makamandag na ahas sa kanila na kumagat sa mga tao na nagresulta sa maraming pagkamatay sa mga Israelita. Nang mapagtanto ang kanilang pagkakamali, lumapit ang mga tao kay Moises, nagpapahayag, "Kami ay nagkasala sa pagsasalita laban kay Jehova at sa iyo. Ipanalangin mo kay Jehova na alisin ang mga ahas." Bilang tugon sa mga panalangin ni Moises, inutusan siya ni Jehova, "Gumawa ka ng isang tansong ahas at itaas ito sa isang poste. Sino mang makakagat ay maaaring tumingin dito at mabubuhay." Sumunod si Moises, gumagawa ng tansong ahas at itinayo ito sa isang poste. Mula noon, ang sino mang nasaktan na tumingin sa tansong ahas ay nakaligtas. Pinaabot ng Diyos ang kanyang habag sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang nakikitang paraan ng kaligtasan, isang tansong ahas na kanilang titingnan upang gumaling mula sa kamandag. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa paglipas ng panahon, muling bumagsak sa katiwalian ang mga Israelita. Ayon sa 2 Hari 18, isinagawa ni Haring Hezekias ang mahahalagang pagbabago. Giniba niya ang mga mataas na lugar, winasak ang mga banal na bato, pinutol ang mga poste ni Asherah at sinira ang tansong ahas na ginawa ni Moises sapagkat sinimulan itong sambahin ng mga Israelita, nagsusunog ng insenso dito at tinawag itong Nehustan. Sinira ni Haring Hezekias ang ahas upang ipaalala sa mga tao na ang mga himala ay nagmumula sa Diyos, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Sa parehong paraan, ang asin ay nararapat maging isang kasangkapan para sa mga tagasunod ng Diyos, hindi bilang isang bagay ng paggalang o pangkaraniwang paggamit. Ang asin ay isang daan upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Upang manatiling kalugod-lugod sa Diyos, gamitin ng tama at may katapatan ng mga kasangkapan ng Diyos, iwasan ang mga pagkakamali ng mga Israelita. Pagpalain ka at tandaan, ang mga pagpapala ay hindi naninirahan sa mga reklamo, kalungkutan o awa sa sarili. Isa kang mandirigma sa oras ng labanan, nilikha upang magpatuloy lamang.
Walang urong, hindi umatras ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay nananatiling tapat sa kanilang Diyos sa panahon ng kasaganaan at kahirapan. Ang iyong pananampalataya ay nararapat manatiling matatag. Kung ikaw ay isang Kristiyano, yakapin ang supernatural sa iyong buhay. Kung ang espiritual na kahalagahan ng asin sa Biblia ay nakakuha ng iyong interes, hintayin mo lamang ang susunod. I-click ang video na lumilitaw sa iyong screen ngayon at alamin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tattoo. Pagkatapos manood, nais kong marinig ang iyong opinyon, kaya mangyaring iwan ang iyong saloobin sa seksyon ng mga komento. Tandaan na igalang din ang opinyon ng iba. Umaasa akong nahanap mo ang video na ito na nagbibigay liwanag. Kung na-appreciate mo ang nilalamang ito at nais mong hindi mapalampas ang mga susunod na video, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, pindutin ang like button at huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa amin na maabot at maturuan ang mas maraming tao. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Naway pagpalain ka ng Diyos sa iyong paglalakbay.